Hello, hello, Leo Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Diretso na po tayo sa inyong bonus reading for the rest of 2025. So, Leo, ito yung tungkol sa inyong July to December bago matapos ang taon na ito. So, Leo, kunin mo lang yung mga resonate ka ha and leave the rest. Yung pong ibang impormasyon ay para po sa ibang Leos yun. Kaya relax ka lang. Enjoy our reading for today and use your intuition na bigay sa'yo ng iyong spirit guides para makuha mo yung akmang-akmang messages nila para sa'yo sa ating reading for today, especially for July to December. So Leo, thank you again for all of your donations. Saka po sa mga hindi nag-skip ng ads, thank you again for your generosity, kindness, and also your support every time po na meron tayong readings for Leo dito po sa ating channel. So thank you again for not skipping the ads. So Leo, ano naghihintay sa inyo sa rest of 2025 from July to December? Inhale and exhale. At the center of your reading, you have the Four of Wands. Beautiful. In the area of what you want, you have the Page of Swords. In the area of what you need, you have the Ten of Cups. Lovely, lovely. In the area of what's affecting your current energy, you have the Two of Pentacles. In the area of your near future, you have the Strength card. Beautiful. In the area of your challenge this time, from July to December, you have the Seven of Swords. In the area of your fortune, meron kang Queen of Pentacles. Beautiful, beautiful. In the area of your divine advice, meron kang the Tower card. Lovely. Very interesting. Pag-usapan natin yan later. And your outcome, Leo, bago tayo tumawid ng 2026, ano kaya ang magiging outcome mo? Pag-usapan natin later. Sabay-sabay natin buksan. Mamaya yan. So, bago natin isa-isang bigyan ng clarification ng bawat cards in detail mode, ano muna yung lingering energy mo in your background this time ng mga gamit mo from July to December. You have the Judgment card. Wow. This time around, your spirit guides are calling you, Leo, to be very, very active in your life. Meron daw mga bagay na parang kailangan mong harapin yung truth. Okay? There are things in your life this July to December na parang you need to wake up from something, either from a toxic relationship o kaya mga katotohanan tungkol sa iyong trabaho, katotohanan tungkol sa mga pangarap mo, sa iyong relasyon, sa mga bagay na everyday life mo. Meron mga bagay doon na kailangan magising ka sa isang katotohanan. Parang there are things that you need to accept kung ano yung reality niya, and then ano yung magiging action mo after the acknowledgement ng katotohanan na yan. Because Judgment card's also about, taking action. This is a call for action. Parang binibigyan ka na ng gising ni Archangel Gabriel here, telling you na, huy, magising ka na, huy, mali ang ginagawa mo, huy, mali ang diskarte mo, huy, mali ang kinakasama mo, huy, kailangan magpalit ng kortina sa kwarto, huy, mali na yung ginagawa mo. So, may mga bagay ka this time na alam mo medyo may lingering daw na energy from your part, whether that is your intuition talking to your Leo from July to December. May kutob ka na, meron ka ng alinlangan, meron ka na nararamdaman for someone o sa trabaho mo, sa sitwasyon mo, okay, na parang, teka, may mali teka, may dapat gawin teka, parang meron akong hindi alam na dapat kong malaman. So parang, ito yung tinatawag sa iyo ng spirit guides to really know the truth. And from that truth, take action. And once you take action, this is a new life, a new cycle for you. Binibigyan ka ng pagkakataon ni God na baguhin ang isang bagay at magising ka doon para hindi ka na, I'm hearing, para hindi ka na mag-live sa bagay na hindi para sa'yo. Parang hinihila ka talaga niya into calmer water, into something that is for you and good for you. Okay, Leo? So, with the Judgment card here, I'm also seeing someone praying so hard. Na parang sabi mo, God, kayo na pong bahala. Tingnan mo sila dito. Pinagpasa Diyos nila. Pagod na sila sa mga bagay na kinakaharap nila every single day. And then meron tawag sa inyo, that's what I'm hearing, na parang meron sa inyo, na parang pinagpasa Diyos na. I don't know why. Parang nirelease mo na kay God, kayo na pong bahala. I'm just gonna do my thing. I'm gonna do my best, pero kayo na pong bahala. If it's mine, it's mine. If it's not, dali nyo po ako sa right way o sa right path. Ganyan. So I'm hearing, meron sa inyo nagdasal lang ganyan. So ito yung confirmation yan, Leo, that your prayers are being answered. Your may taimtim na dasal ay napakinggan, and you are now redirected. Okay, redirected ka na. Time for redirection. Time for your real path ito para sa iyo, Leo. So congratulations, Leo, because this is really a awakening moment for you. Magising ka na sa bagay na dapat gawin, dapat simulan para makapunta ka na sa tamang landas mo moving forward. Okay?
In the area of your spread this time, pag-usapan na natin. But first, ilan ang yung major arcana? You only have 1, 2, and 3 major arcanas in your spread, namely Strength card, the Tower card, and the Judgment card. Tatlong card talking about the changes in your life. Okay, Leo? May mga pagbabagong darating. This is something na hindi natin mapipigilan. Kahit ako, kahit ikaw, nobody can stop this because ito ay kaloob ng Diyos. This is like a talagang destined things to change, whether change in family dynamics, change in your work, change in your dreams, change in whatever you're trying to do. Parang meron magbabago daw at ito'y kailangan mo lang yakapin. At kailangan to ng tibay ng loob mo, tibay ng yung stamina also, and tibay ng iyong isipan na kayanin yung mga pagbabago. Because with the truth coming out in your life, Leo, in this July to December, parang sabi ni God, okay, kailangan mo na talagang malaman to now because these changes ay kinakailangan natin, anak, because this change will lead you to your stronger era. Okay? Parang kakayanin mo naman to because the presence of Strength card is here. Anong sabi ni Spirit Guides? Ito talaga dadalhin mo because happiness ang nakasalalay for your family, okay? Kaligayahan nila, kasaganaan, kaayusan ng lahat. So nakita ko dito na yakapin mo lang yung change because this is the change for the better. Huwag mo itong pangilagan, huwag kang matakot na, huwag kang mataranta. To July to December, there will be something changing for the better para sa kasaganaan ng family, kaayusan ng mga pinoproblema sa trabaho. Something is leveling up in your favor at talaga namang magiging matatag ka this time because of this. So, kung meron ka mang mga bagay na dapat maging awakened ka o magising ka o malaman ka na truth in anything, kahit nga yung malaman mo katotohanan tungkol sa sala set mo, mali pala yung arrangement mo na yan. Truth yun na kailangan mo magising because nakaharang pala siya sa main door mo, mga ganyan. So, whether maliit na awakening o malaking awakening sa life mo, kailangan mo siyang yakapin, kailangan mo siyang aksyonan so that things will go in its perfect order sa buhay mo moving forward. Okay, Leo? So pag-usapan natin in detail mode ang iyong mga cards at the center in your core energy, you have the 4 of Wands. So 4 of Wands is a card of celebration, happiness, harvest time, reaching that milestone, reaching that finish line. Nakuha mo yung gusto mo, nakuha mo yung pinangarap mo, yung pinaghirapan mo nandyan. Pwede rin graduation ito. If your youngest na bunso ay graduate na o kaya meron ng marriage sa inyo, may nag-propose, someone is buying a house, someone is parang mabubuo na yung bayad sa mga property na binili mo o kaya something from civil service examination, papasa, makakuha na yung credentials na kinakailangan for a certain job offer. So ito yung about leveling up, reaching that bagong yugto ng buhay mo. Four of Wands is that card. Okay? Parang ito yung bagong yugto, bagong chapter ng buhay na kailangan mo talagang ma-hit this time. And I'm feeling you na ito talaga yung mga gusto mo makamit. Bagong bahay, bagong lupa, bagong property, ang getting this job na sobrang hirap makuha, matayo na yung negosyo na matagal mo nang gustong itayo pero sobrang hirap before, meron ka talagang tinutumbok na milestone na parang pag ito nakuha ko talaga namang happy na ako. Kaya merong parte sa inyo talagang sinurrender mo na kay God na parang God please, gagawin ko na lang yung makakaya ko, susubukan ko to, ilalakad ko to, pero kayo na pong bahala. Humihingi ka rin ng sign kung paano mo gagawin, paano mo i-execute, paano mo malalaman yung next step mo. So, bigyan niyo po ako ng sign. Marami kang ganon kay God. Very, very spiritual ka ngayon, Leo. Very, very spiritual in attaining what you want. At nakita ko dito, abot kamay yung threshold. Abot kami. Malapit ka na daw sa finish line, Leo. Malapit ka na. Kaya ilaban mo pa. Have the strength to really go on. Move. And meron mga bagay ka daw kailangan magising ka. Halimbawa, mali pala yung atake mo dyan. Kaya pala ang tagal-tagal mong marating yung finish line because may mga mali ka palang ginawang paraan o strategy o taktika. So parang sabi ni Spirit Guides, meron kang kailangan baguhin, may kailangan kang magising sa katotohanan. Baka naman kasi inaasa mo yung job sa yung co-worker na undependable naman pala. Kaya para tumatagal because siya nagpapatagal. So parang, okay, hindi ko na pala dapat iasa sa co-worker ko na to. Ako na mismo ang kikilos, ganyan. So may mga ganong bagay. Magigising ka sa isang katotohanan para mas mapabilis mo makuha itong threshold, finish line na gusto mong tumbukin sa life mo this July to December. Okay? The 4 of Wands being clarified by the Lover's card. Yes, all about your choices. Like I've said kanina, baka tungkol din to sa mga pag-ibig. Baka meron sa inyo magpo-propose this July to December. Ito na yun. Makukuha mo na, malalaman mo na. Para magigising ka na para, kailangan ko na palang lumagay sa tahimik. Kailangan ko na mag-propose sa mahal ko na ito. O kailangan ko na alamin ano ba yung next level sa relasyon namin.
bubukod na ba kami for your lover? Nakita mo na seryoso ba siya sa akin? Gano'n ba siya kaseryoso? Gusto na ba niyang bumuo kami ng pamilya namin? Mga ganyan. So it's all about the commitment in also your thresholds. Okay? Commitment sa graduation, commitment sa pagbili ng bahay, commitment sa pagbukod, commitment sa pagpapakasal, and anything that you want to achieve. Mga finish line mo. Commitment sa halimbawa sa civil service exam, anything that you want to have na gustong tumbukin, kailangan mo daw maging committed ka, Leo. Okay? Commitment is the key. Kailangan panindigan, kailangan kahit hirap ka, kahit pagod na pagod ka, nandun ka, you're showing up because you know kung gaano kahalaga ito. Okay? Doon ka dapat magising. The commitment that you need para maabot yung mga bagay na gusto mong maabot this time. Okay? In the area of what you want, you have the Page of Swords. Page of Swords, talagang meron ka ng hinihintay. Phone call, chat, text, information, or message from someone. Parang hinihintay mo ng parang approval or assurance or parang ito na yung go signal. Parang Leo, okay na, tanggap na. Or meron ka talagang inaantabayaran. I'm hearing parang meron kang chine-check lagi sa social media. Binabantayan mo kung may development na ba, kung nandiyan na ba yung balita, kung bukas na ba yung agency, ganyan. So may hinihintay ka na go signal na kaya hinihintay mo yung tawag from the visa mo o kaya from your papers. So ngayon, ina-anticipate mo yan. Ramdam ko yung tawag dito yung pagka-atat sa kayong paghihintay na parang hindi mapakali, ganyan. So, ngayon, you're also willing to fight. You're willing to conquer new things. Kahit na parang hindi ka sigurado, kahit na parang feeling mo hindi ka pa ready, pero kapag dumating yung opportunity, talagang ma-clear sa mind mo na gagawin mo to, no? Parang it is now or never. That's what I'm hearing. Now or never, gagawin ko to. Basta makuha ko yung information, makuha ko yung tawag, text, chat, email, gagawin ko talaga to. Susugod na ako because ang tagal mo tong dinasal with a judgment card here. Pinagpasa-Diyos mo na Kaya, hinihintay mo na lang talaga yung confirmation para sa'yo. At I'm hearing talaga makatanggap mo siya, especially here with the area of what you need. Meron kang 10 of Cups. So congratulations. The Page of Swords being clarified by the Chariot card. Yes, hinihintay mo na lang talaga itong tawag na ito, itong chat na to, itong confirmation na ito. Someone talaga magbibigay sa'yo ng impormasyon at lalarga ka na with the Chariot card here. Chariot card is really charging forward. Going there. Pushing your all. Pag-andar, paghakbang, ganyan. So, hahakbang ka na, aandar lang ito kapag nakuha mo na impormasyon kinakailangan mo. So, talaga ngayon, matyaga ka, naghihintay talaga dito. Pinagpasa Diyos mo na. I'm hearing, tawag ka ng tawag doon. Mayroon na po bang resulta? May development na po ba? Bukas na po ba? Mayroon na po bang slot? Ganyan. Okay na po ba yung documents ko? Pabalik-balik ka na din. So, ngayon parang, God, kayo na pong bahala. Pagod na kakahintay. Pero ito na lang talaga hinihintay mo para makalarga na at para makaabante na. So, I'm feeling talaga the atat mode or the parang anticipation of something big sa buhay mo. Talaga na-visualize mo na siya na-visualize mo na yung pagpunta doon, na-visualize mo na yung gagawin mo once nakuha mo na yung resulta, kung ano yung next step. So, nakakakaba din at nakakainip din at nakaka-frustrate din yung anticipation. In the area of what you need, you have the 10 of Cups here, 10 of Cups, happiness, joy, fulfillment. Nakita ko dito na what you need is to relax, to have some fun. Okay? May mga bagay daw na parang isipin mo muna kung makakabuti ba daw sa family members mo yung gagawin mo. I don't know why. Very specific ito for a very specific Leo. Hindi para sa lahat. So, parang sabi dito na in every step daw, in everything that you want to do, you want to achieve, you want to go. Parang sabi ni Spirit Guide, isama mo daw yung family mo, yung loved ones mo, yung kapakanan nila. Hindi ka daw basta-basta dapat kumilos o magdesisyon. Halimbawa, gusto mo mag-party, pamilyado ka na, and then sasakay ka ng motor, highway, middle of the night. So parang isipin mo daw, how about my family? In every decision, hindi ka pwedeng magmotor na lang ang gabi ng highway, ng delikado, umuulan pa. So make sure na yung bawat decision daw natin ay kasama yung pamilya mo, yung kasaganaan ng pamilya mo, yung katiwasayan ng pamilya mo in every decision that you're trying to do. Okay? Ngayon may mga bagay kang gustong action, may mga bagay kang gustong buhisiin din for their future, for the pagbibigay ng heaven on earth for your family. No? Nakita ko dito na malapit mo na daw lagpasan yung mga struggle, pero ngayon panghawakan mo daw yung betterment ng pamilya. Okay?
your core family, your core energy, your support group. Kailangan mo daw yan sa pag-abante mo. Especially, may mga pagbabago eh. So parang kailangan daw talaga ng bisig-bisig tayo, kapit-bisig tayo buong pamilya. Tayong huhugutan natin ng isa't isa ng lakas at saka enerhiya and love ang isa't isa para kayanin yung mga magaganap o kayanin yung mga susunod na mga mangyayari sa buhay mo because they are your family. They are the people that will make you happy, that will make you complete, kasaganahan, kasiyahan. So, kailangan I'm feeling na unahin mo daw muna yung betterment nila. Okay? I don't know. This is something very selfless para sa'yo na parang sila ulit ang iisipin ko. Yes, because nakikita ko dito na sila ang reason ko bakit ka lumalaban. Sila ang reason ko bakit gusto mong isurrender na lang kay God para ibigay yung hinihiling mo, para ma-provide mo sa kanila, ma-extend mo sa kanila yung bagay na gusto mo. I'm hearing that. Yeah, for the family, for their future. Kasi pag masaya sila, pag okay sila, okay ka, no? So kailangan kapit-bisig talaga kayo isa-isa. Walang naiiwan, walang nawawala, walang laging umaalis. Kailangan lahat kayo meron kayong clear communication with the family. Lahat kinakausap mo, lahat alam mo yung nangyayari sa kanila, may bonding kayo, masaya kayo together. Yun daw ang maaasahan mo hanggang sa tumanda ka, hanggang sa hindi mo na kaya magtrabaho. Sila pa rin yung nandyan para sa'yo. So cultivate that total foundation for your family, okay? The 10 of Cups being clarified by the 2 of Wands. Yes, the visions that you want for your future. Like I've said, dapat kasama ang family mo because 2 of Wands is really about preparation. Nakita mo yung vision of the future and the world you want to create for them, for yourself also. So ngayon, sabi nga, like I've said kanina, may mga choices kang dapat gawin. 'Di ba? Every day, hindi to para lang sa future, hindi lang to para sa trabaho. Every single day dapat yung decision mo nag-uugat sa ano kaya yung magiging epekto doon sa family ko? Ano yung magiging epekto doon sa mga mahal ko sa buhay? Kung yung example ko kanina about pagmumotor sa gabi na umuulan pa, na madilim. So, yung mga decision mong ganyan na reckless somehow, ay parang dapat iniisipin mo paano yung pamilya ko, 'di ba? So, ngayon maging matalino ka daw in your choices and always have a clear vision of your choices moving forward because domino effect yan for your family, okay? Be wiser in your decisions. In the area of what's affecting your current energy, you have the 2 of Pentacles. Ngayon, gusto mo talagang balance ang buhay. Okay? Ito ang naka-apekto dito. Kaya parang feeling ko, gusto mo talagang mag-commit na sa threshold na to, sa goal na ito, makabili ng bahay, makabili ng ganto, makapagpatapos yung anak, o kaya makapagpakasal na, binyag. Nakita ko talaga meron kang inaabot na bagong yugto ng buhay mo because alam mo doon lang makukuha yung balanse ng buhay because probably now mahirap ka siguro sa trabaho, alam mo na kapag natayo mo na itong negosyo na to magkakaroon ka na ng additional income, mga ganyan. So meron ka talagang gustong tumbukin na goal, na finish line na kapag ito nakuha ko, balanse ng lahat sa buhay ko. Yan, nakikita ko yan for you. The 2 of Pentacles being clarified by the 7 of Pentacles. Yes, you have worked so hard. Ang daya mong hinihintay na mga bagay na mabuo o magbunga sa buhay mo. Like I've said kanina with the thresholds, yung mga gusto mapagpatapos, gusto makabili ng kotse, makabili ng bahay, ganyan. So parang ang daya mong gusto maabot, ang daya mong gustong mabunga na makuha, mga fruits na gusto mong sungkitin, gusto mong anihin, ganyan. So ngayon, talagang you're watering the plants. Continuous mo to. Continue the hard work, Leo. That's what I'm hearing, that's what I'm feeling. Continue hard work para maparatili mo yung balanse ng buhay. Nakita ko dito na kapag naabot mo na tong threshold na to at nakuha mo na yung bunga na to, okay ka na. Set off ka na. Nakita ko na wala nang, I don't know why, wala nang yung struggle. Parang wala ka nang alalahanin kapag nabili mo na yung bahay na yun. Alam ko na safe ka na. Yung pakiramdam mo, no? Kapag nabili mo na yung bahay na yan, alam ko na hindi ka na worried. Pag nakuha mo na yung pag napagtapos mo na ng college yung bunso mo, alam mo, okay na to, set na ako, free na ako, balance na lahat para sa akin, hindi ka na nag-struggle, wala ka ng takot, ganyan. So parang ganun yung nararamdaman ko for you, okay? In the area of your near future, you have the Strength card. Para talihin mo daw, Leo, yung commitment mo sa mga bagay na to in the near future. The commitment on things that you want to achieve will not end, okay? Huwag mo isipin na pagdating ng December 2025, okay na ako, tapos nakuha ko na. No. Continue fighting, continue that diligent work, okay? Just do what you can. Do the consistent work. Do the consistent effort and performance. Yan. Because nakikita ko na kapag consistent ka, talaga naman aanihin mo to in the near future. Okay? Nakita ko rin dito na be gentle to yourself. Especially sa pag-abot ng mga pangarap. Marami kang dinadasal eh. Marami kang gusto makuha. Marami kang gusto makamit.
And then, merong frustration doon eh. Merong parang, kailan ba, kailan ba, kailan ba, please, kailan. So, nagkapatong-patong na yung pressure in your part. Nagkapatong-patong na yung kaba, yung ines, yung sakit ng ulo, nahahawa na rin yung katawan mo. Sobrang stress na and overthinking na ko. Parang kailan ko po ba makakamit yung pinangarap ko, yung dinasal ko. And sabi ng Spirit Guides, be gentle to yourself. Be gentle with the universe. Be gentle with your dreams. Hindi pwedeng ganon. Kailangan maging gentle ka sa approach mo. Just be kind also to yourself. Na kapag hindi pa dumarating, okay lang yan, relax lang, gagawin ko lang yung makakaya ko, trabaho ulit, pero huwag mong bigyan ng additional pressure yung puso mo at isip mo na kailangan. Hindi pwedeng ganon. Because ma-burnout ka lang, mapapagod ka lang. At pag napagod ka, lalo kang mahihirapang ma-acquire yung mga bagay na gusto mo. Just go with the flow and do it gently. Okay? Do it gently. Okay? The strength card's being clarified by the Hierophant, yes. It's all about the blessings that you're gonna get in the near future. Bebas-bas ka naman eh. So I'm hearing talaga, yung mga bagay pa na gusto mo makamit, right timing lang. Right timing kung kailan siya mararating, kailan siya makukuha. Kaya parang gamitin mo daw yun as knowledge, as wisdom na parang, okay, kung sakali man na merong roadblocks, merong mga may mga delays o kaya merong mga problema here and there, parang isip mo, okay lang yan, ayusin lang natin, magagawa pa natin to, maayos pa natin yan. O kaya, okay lang yan, try ulit natin, makukuha mo siya ulit. And nakita ko dito with the Hierophant, parang sabi ng Spirit Guides na, your wisdom, parang okay lang yan, may time pa, malaki may tutulong nun sa'yo. Para lalong hindi ka ma-pressure, hindi ka magalit sa sarili mo, hindi ka mapikon, hindi ka lalong magpursige o hindi ka lalong bugbugin ang sarili mo na kayod. Yung wisdom na yun, yung parang kaalaman mo sa isip mo na okay lang yan, God will provide, every day is a new day, a new start for me. Yung parang kalmadong yun, malayo ang mararating nun for you, Leo, okay? In the area of your challenge from July to December, the rest of 2025, ang challenge sa'yo ay magtiwala. Okay, Leo? Magtiwala. Because Seven of Swords, all about lying, cheating, stealing. Mga tao sa paligid mo na, teka, pagkakatiwalaan ko ba kayo? Ang sabi ni Spirit Guides, huwag ka daw masyadong magbibigay ng mga personal information mo, especially your money informations, your privacy, keep it private, anything na ginagawa mo. Diba, nagpapatayo ka ng ganito, bumibili ka ng ganyan, may inaasikaso kang ganito, hindi dapat binabroadcast sa lahat ng tao, Leo, ha? Dapat sarilinin mo lang. Always keep things in private. May mga bagay na atin-atin lang, may mga bagay na, hush lang, di pwedeng sabihin sa ibang tao to because you know naman the frequency of other people, di ba? Yung maraming naysayers, maraming nega, nakahawa kasi yung frequency niyan sa mga tinutumbok mo, pinagkatrabahuhan mo this time. So sabi ni Spirit Guides, take things slow, take things privately. Hindi pwedeng lahat ng bagay sa buhay mo sinasabi mo sa ibang tao, no? Para mapanatili mo rin yung privacy mo and security mo, okay? Sabi rin sa iba, Leo, parang sabi ni Spirit Guides na parang this time around, do it on your own. Okay, there are things in life na ikaw mismo ang kikilos because ganun si Seven of Swords rather. Hindi niya iasa sa ibang tao yung trabaho. Siya mismo ang kikilos at siya mismo gagawa ng paraan because meron ang trust issues na eh because someone betrayed you, someone lied to you, someone cheated on you. Kaya parang ikaw, may trust issues ka na. Kaya ngayon, parang sabi ni Spirit Guides, ikaw na mismo ang kumilos. Ikaw na mismo mag-asikaso. Ikaw na magbusisi sa mga ginagawa mo para yung tinutumbok mong outcome ay makuha mo siya. Okay? Don't trust other people, especially when it comes to your money, when it comes to your goals, when it comes to your property. Ikaw mismo ang tumingin. Okay? The Seven of Swords being clarified by the Eight of Wands. Yes. Nakita ko dito na parang now is the right time for you to have a clear focus on what you want. You're on the right path naman eh. Nasa tamang direction ka naman, Leo. Kaya huwag ka masyadong ma-confuse o huwag ka masyadong mangamba kung ito ba'y tamang tatahakin ko, ito ba'y tamang landas. Yes, that is the right path. That is the right direction. Kaya lang, dapat tahimik lang. Okay, tayo lang. Huwag mo ipamalita yung mga gagawin mo. Huwag mo masyadong i-premature celebration ng mga bagay-bagay. Ito yung tahimik lang tayo lang. Hindi lahat dapat nakakaalam ng mga ginagawa mo. Prioritize your security. Prioritize your privacy. Okay? In the area of your fortune, you have the Queen of Pentacles here. Queen of Pentacles telling you, yes, nandiyan ang swerte. Nandiyan ang abundance. Nandiyan ang magandang bagay para sa'yo. Okay, parang okay, wait lang. I-charge ko lang yung laptop ko kasi super lobat na siya. Wait lang. Baka mamatay yung ating recording.
Ayan. So, sorry ha. Kung medyo natagalan ako because chinarge ko, bigla ko nakita. Uy, hindi tayo makapag-record at biglang baka super lobat na siya. Okay, back to your reading, Leo. Sabi sa Spirit Guides, in your fortune, you will have the money that you need this time. It's either may magbabayad sa'yo ng utang o kaya meron na magpapahiram sa'yo ng pera para simulan mo na yung gagawin mo. But one thing is for sure, meron kang pera makukuha this July to December na magagamit mo parang pampalago sa bagay na gusto mong buuin this time. Tingnan mo siya sa Queen of Pentacles. Meron siyang darating na blessing sa kamay niya. Yung blessing na yon, nagulat na lang siya, binigay sa kanya, pinagkaloob sa kanya. Since sa area siya ng fortune mo, yes, asagot, yes, nasa sa'yo yung fortune this time. Magkakaroon ka ng enough money para mapakinabangan mo, mapalago mo yung mga bagay na mahalaga sa'yo at talaga namang abundant life ito. Umaapaw, siksik, liglig. Kaya asahan mo, darating yan sa'yo this July to December, may pera kang aasahan. Pwede rin lump sum of money ito o kaya papers, documents na matagal na binbin, ayan na, darating na yung perang napagkait sa'yo for a very long time, retirement things, o kaya pera from someone na matagal mong inaasahan. Ngayon darating na siya. Okay? So asahan mo tong pera na ito, Leo. At magagamit mo siya para pampalago sa mga bagay na gusto mong simulan sa buhay mo. Congratulations. The Queen of Pentacles being clarified by the King of Swords. Yes, wow. Talaga naman, malinaw na ang daan for you. Malinaw na ang daan for you, especially pa nakuha mo tong pera na ito. You will now have a clear path moving forward. Halimbawa, gusto mo magtayo ng piggery yan. Kakaroon ka ng pera ngayon para simulan yon at parindigan mo to, actionan mo. Sabi ng Spirit Guides, kapag nakuha mo tong pera na to, tong blessing na to, gamitin mo siya bilang kapaki-pakinabang para sa'yo. Okay? Kung meron kang balak simulan ng mga endeavor with that money, ilagak siya halimbawa sa tuition fee ng mga anak, gawin mo agad. Huwag mong tulugan yung blessing, okay? Time for action, time to use it on its advantage para mapayabong mo siya, okay? Very, very fortunate para sa'yo, Leo. In the area of your divine advice, sabi sa'yo ng Spirit Guides mo, Tower card changes. Yakapin ang pagbabago. Huwag matakot, huwag mailang, wag mong isipin na parang, uy, paano ba to? Paano ba yan? Everything's falling apart. Everything's crumbling. Alam mo daw, napasa ko last time, na kapag daw unti-unti na nag-crumble yung mga bagay sa paligid mo, halimbawa, nagkakaproblema sa trabaho, na-lay off ka sa ganito, may problema sa bahay, walang pambiling ganito, ganyan. Pag daw sabay-sabay nag-crumble, ibig sabihin daw nun, malapit ka na dun sa malaking blessing o leveling up. May ganong crumbling theory about manifestations, about frequency and energy of swerte and abundance, na kapag ramdam mo unti-unti nagbabago, unti-unting nag-fall apart, unti-unting nahihirapan, yung parang aberya after aberya after aberya. Ano daw yun malapit ka na sa threshold, malapit ka na sa milestone, malapit ka na sa leveling up. Parang ito yung parang cleansing part. Okay? So daanan mo daw ang Tower card, Leo. Daanan mo lang siya. Changes na kailangan mo yakapin. Because after this naman, magkatayo ka ulit ng bagong tower, mas matatag, mas malaki, mas mataas. And also, mas stronger than before. So now, daanan mo lang siya. The Tower card's been clarified by the Devil card. Yes, bunga to ng mga maraming tao sa paligid mo. Nakita ko na it's either these changes ay bunga din ng mga toxic people, toxic habits mo, na kaya maraming nangyari, kaya maraming mga nawala because meron ka mga bagay na dapat bitawan. Okay, Leo? Whether maling paniniwala ito o maling habits mo, kaya ka natanggal sa trabaho, baka mali ito mga pinagagawa mo doon, kaya parang okay, tama nga siguro na matanggal na ako doon because napaka-toxic na doon. Baka kaya hindi ka makaperform na maayos sa trabaho na yun kaya para laging mali ang ginagawa mo because naapektuhan ka sa toxicity ng boss o toxicity ng mga coworkers mo o talaga namang napakahirap ng trabaho din kaya parang feeling mo, this is not for me, I need changes at bitawan mo na yun. O kaya meron kang dapat bitawan na love life, okay? Baka iniisip mo o naramdaman mo na this love life is not helping you anymore or it's not for you anymore, parang pinapahirapan ka na, sobra na yung dulog ng puso mo, imbis na kasayahan, imbis na kasaganahan na naramdaman mo o happiness, lagi ka na lang malungkot, lagi ka na lang masakit ang ulo, lagi na lang problema ang dulot ng love life na yan. Time na to let go, okay? Putulin mo na yung kadena dyan so that things will change in your life, okay? The things daw, ito malinaw na payo sa iyo ng Spirit Guides mo, Leo. The things will change once you let go of things na toxic, nagpapahila sa iyo pa ba, okay? Either friends, work, paniniwala, routine mo, your procrastination, o kaya mga mali mong atake o mali mong sistema. Kapag yun binago mo, tinanggal mo, magbabago lahat definitely sa buhay mo in betterment, okay? Change for the better tayo, okay? Ang outcome mo, na very intriguing. Ano kaya yan? But first, alamin muna natin kung ano yung mga additional messages sabi kayo sa iyo na yung Spirit Guide sa ating reading for today.
Ano kaya yung mga karagdagan nilang payo sa'yo for the rest of 2025 from July to December? Unang-una, we have money path. A path with money is waiting for you to find it. Yes, like I've said, kapirahan talaga ito with the Queen of Pentacles. Meron talagang magbibigay sa'yo ng pera this time. So, time for abundance ito. Time for money. Time for resources. Congratulations. Another message, you have dogs getting together with friends. Oh, happiness, celebration. Ito yung pagkakataon talaga. Like I've said here, meron kayong isa-celebrate. Pwede itong reunion with friends, family. Meron talaga kayong isa-celebrate. So, this is a confirmation with the dogs here. Getting together with friends. Okay? Another message you have, tulip, great passion. Yes, ngayon, talagang may passionate ka to do things. May paglaraga, may pag-abante. Like I said here with the Page of Swords, parang talagang meron kang gustong tumbukin. Meron kang gustong gawin, kaya lang may takot, may kaba, pero handa kang gawin because alam mo yan ang papaabante sa buhay mo. Kaya ngayon may great passion ka talaga to try new things, to get it. Ano? Another message you have, bull, do not back down from opposition. Show strength and fortitude. Dito yun, strength. Huwag ka daw mag-back down. Huwag ka daw hihinto. Huwag kang papapigil. Huwag kang mag-give up. Okay? Another message you have, bird perched, waiting for news, package, and letter. Yes, ito talaga yung sabi ko sa inyo. With the Page of Swords, meron kang hinihintay talaga na impormasyon. Good news, letter, email, chat. Alam mo na kapag yun nakuha mo, lalaraga ka na. So that is a confirmation for you. Meron darating daw na good news, package, or letter, confirmation of something. Okay? Kuha pa tayo ng additional messages from a divine. Unang-una, we have moon, changes in life. Yes, katapat pa. May mga pagbabago talaga sa buhay mo na kailangan mo yakapin because this is something for the better. Okay? Another message you have, shark, take care or there will be a loss of material wealth. O pag-ingatan daw yung mga material mong bagay, mga gamit mo, mga personal mong property. Kaya sabi ko sa iyo, di ba, with the Seven of Swords, atin-atin lang. Take things in private. Hindi pwedeng i-share mo lagi sa ibang tao yung impormasyon tungkol sa pera mo, tungkol sa property mo. Take things in silent, okay? Private lang. Hush-hush lang tayo, okay? Be careful with your money. Another message of career, okay? Ito, pagkakataon, lalago daw ang karera mo. O may paggalaw, pag-abante sa iyong karera, okay? Another message of bear, danger, especially in money matters. Oh, like I've said, mag-ingat sa pera because may danger nga. Naging sarilinin lang ang mga bagay na pansarili. Hindi pwedeng sinasabi ang mga private matters, okay? Kahit sa kumare pa. Wag mo sabihin kung magkano kinikita mo. Wag mo sabihin kung magkano ang ganto ganyan, kung ano yung property mo, ano yung gamit mo. Hindi pwedeng lahat ng tao pumapasok sa bahay mo, okay? Another message of skull, hidden secrets can harm you. Oh, may mga bagay doon na parang, okay, wag mo na intindihin, may mga hidden secrets daw. Yung mga bagay na yan, kalimutan. Yung mga bagay with other people, wag mo masyadong bigang pansin o wag mo bigang buhay. Hayaan mo lang sila. I don't think na other people's secrets will help you, okay? Hayaan mo lang sila to do their own. Yung secret nila yun. Hindi mo kailangan makipag-engage pa doon. Have your own and take it in private. Okay, Leo? Ito ang area naman na kailangan mong pag-isipan o kaya gawing gabay for July to December. Mga karagdagang mensahe para sa iyo, yung spirit guides na mga gamit mo at saka magiging parang tent pole mo or guidepost. Okay? Unang-una, we have regret. I know that I cannot change the past. So make sure na wala kang pagsisisihan. Tapos na yun. Ending na yun. Kung ano man nangyari sa past, okay na yun. Okay? Another message, loneliness. I know that I am never alone. Huwag mo daw isipin na mag-isa ka. Like I've said here with the family, tuwan-tuwa ako pag tumatama yung oracle card sa ating reading na parang this time around, kapit busy ka with your family, with your loved ones, okay? Para hindi mo malaman at hindi mo maramdaman na mag-isa ka because they are there for you, okay? Another message you have, fear. I realize that I am testing my resolve to live in the energy of love. Ito yung pagkakataon na huwag ka daw matakot, okay? Especially sa mga bagay na pinagpasa Diyos mo na. Parang pag pinagpasa Diyos mo na daw, Leo, ibig sabihin dapat wala ka ng takot, wala ka ng worry. Nasa Kanya na naka God na So you have to trust His plans for you, okay? So tatlong bagay, regret, wag mo na pagkisihan yung nangyari sa past, have some resolve on that, move on, move forward, loneliness, communicate and have some bond with your family para hindi mo maramdaman na mag-isa ka. Fear, alisin ang takot, ipagpasa Diyos na, and everything is in God's hands at dapat doon pa lang wala ka ng fear. Okay, Leo? The outcome mo, pag-usapan natin, pare-pareho natin tignan. 1, 2, 3, you have 10 of Swords. Wow! End of a struggle. Before the year ends, lahat ng paghihirap mo matapos na. Yung paghihirap mo sa pagpapatayo ng bahay, yung pagkadapa mo sa mga failures mo, it will end on December. Magkakaroon ka na ng bagong simula. I don't know why, maybe because it's really the season of giving.
the season of love entering January 2026, talagang bagong simula, new opportunity, malakas ang loob mo na tumayo na sa Komunoy, lumaban, bumangon, na parang okay na pala, tapos na yung nakaraan, ito na yung opportunity for me to stand up for yourself, okay? Ito dapat, ang gagaling talaga sa'yo to. Sa Pasko, pag bago dumating ang 2026, dapat talaga, i-cultivate mo yung love, yung foundation for you and your family, na parang kakayanin ko lahat, okay? Ibangon mo ang sarili mo, start over, the judgment. Bumangon siya mula sa pagkakahimlay. Bumangon siya because na-realize niya meron pang bagong simula. At nag-affirm siya kay God, kay Archangel Gabriel dito rin. Na parang, kunin niyo na po lahat. Kasi pinapa sa Diyos ko na. And ito, parang initial step from you, bumangon ka. Do your initial step and talagang go tuloy-tuloy ka and away from struggle. Okay? The 10 of Swords being clarified by the Tower card. Yes. Things will change once you get up. Okay, Leo? Nasa rurok ka na eh. Rurok na to ng pain eh. Rurok na to ng pagkabagsak, di ba, Leo? So parang sabi ni Spirit Guides, lahat ng dinanas mo na problema, lahat ng dinanas mo na pagkabagsak before, itong early January to June, lahat ng problema unti-unting mawawala. Things will change for you, okay? Tapos na yung struggle, tapos na yung paghihirap, tapos na yung drama, tapos na yung pagkalugmok sa Komunoy. Everything's changing now for the better for you entering 2026. Wow, Leo, that is really a beautiful, beautiful reading for you. Sa po kayo nakarelate, sa po kayo nakarelate, comment down below na reading yung messages. Thank you again for watching hanggang dulo. This has been James for James Sario PH. God bless everybody.